Tulog is life, ika nga ng marami. Kaya para kay Jervy Ann na isang online coordinator, mahalaga ang tulog para sa kanya lalo na't walang tiyak na oras ang kanyang trabaho. Mahalaga po yung isang tulog para po sa kalusugan po ng isang tao. Mabawi po yung aking puyat sa tatrabaho. Pero paano naman siya makakakuha ng masarap na tulog kung ang pinag-ipunan niyang kutsyon ay nasira agad? After 2 months po kasi, naramdaman po namin na umiimpis na po siya. Hindi na po makatulog na maayos. Maski po yung anak ko hindi na makatulog din. Ang kutsyon na may halagang 2,500 pesos, pinag-ipunan daw niya sa loob ng isang buwan at nabili sa isang palengke sa Maynila. Kaya naman laking dismaya niya nang mapansin na unti-unti na itong nasisira. Madali din masira yung sapin. Yan, madali po masira. Kaya hindi po namin tinatanggal talaga sa plastic para hindi siya malaspag. Imbes na good sleep, ang dulot pala'y bad trip. Naranasan ko kasi na sumasakit yung likod ko, hindi makatulog ng maayos. Nangihinayang ako sa pera na ginastos. Hindi po makakatulong yung foam. Ilang buwan lang po, umimpis na. Tapos hindi na masyado magamit. Nangihinayang ako sa binili kong foam. Mahal man o mura ang halaga ng isang produkto, may karapatan ng bawat mamimili laban sa mga defektibo at hindi dekalidad ng mga produkto. Tulad ng kutsyon ni Jervy, may ibang warehouse umano ang gumagawa ng mga substandard din na foam o kutsyon. March 2026, nakatanggap ng tip ang Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3 o CIDG, RFU 3 Pampanga. May isang warehouse daw na nagmamanufacture ng substandard foams. May nag-report sa atin na confidential informant regarding sa mga substandard na foam na binibenta dito sa isang warehouse dito sa Pampanga. Nang suriin ng mga operatiba ang registration at mga dokumento ng warehouse, hindi pala pagawaan ng foam beds ang nakarehistro. Nung biniripikan natin itong warehouse na to, ang nakarehistro sa kanya is paggawa ng sponge. So hindi siya paggawa ng foam. April 7, 2026, ikinasana ng mga operatiba ang pagsalakay sa warehouse sa bisa ng search warrant. Shown is the copy of the search warrant issued by Judge. Ito yung subject personalities, Chinese nationals, and a Filipino. Kasama ang resibo, CIDG, RFU 3 at DTI, sumugod na sila sa target location. Dito tayo, dito. Dito muna, dito. Asan mga kasama mo pa? Pupunta mo rito. Dito muna, dito! Pinasa ng mga operatibang search warrant sa nagpakilalang katiwala at sa may-ari ng nasabing kumpanya. Nandito kami upang ipatupad itong search warrant and properly labeled. Nagsimula ng maghalughog ang mga operatiba. Dito tayo ngayon sa area na isang warehouse. Nandito rin yung mga raw materials, mga pinagtabasan na mga foam products. At tumambad nga sa atin ang bulto-bultong mga foam products, particularly mga mattresses na in violation ng labeling requirements sa prescribed ng Department of Trade and Industry. Sa kanilang pag-iikot, tumambad din sa kanila ang bulto-bultong foam na hindi raw pasok sa DTI requirements pagdating sa labeling, date of manufacture at iba pa. Nakumpiska ng mga otoridad ng mga foam at kutsyon na hindi bababa sa halagang 5 milyong piso. Pagkasara sa warehouse, dinala na ang dalawang sa opisina ng CIDG. Sinubukan namin kunan ng panayam ang mga nahuling Chinese national pero si Felix tila speechless sa nangyaring operation. Wala akong masabi niya. Hindi na dinig naman yung kanina lahat. Yun sir, yun na lang, thank you na lang. Pasensya na. Nakakarap ang dalawa sa violation of Article 77 of RA 7394 o yung Consumer Act of the Philippines. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel